unshakable faith. yung pananampalataya mo, yung pananalig mo sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Napakadelikado na kapag yan ay nayanig na uga at nag-collapse nang dahil lang sa mga bagay na nakikita mo na negatibo, nang dahil lang sa mga bagay na naririnig mo na negatibo, nang dahil lang sa mga bagay na nararanasan sa damdamin mo, nang dahil lang sa mga negative experience and situation sa buhay mo, sa buhay nating lahat. Ang nais ng kaaway, yayanigin yan yung faith mo, yung pananampalataya mo, sapagkat kapag nayanig yan, nag-collapse yan. Yan ang pinakamiserableng sitwasyon ng buhay mo na mararanasan mo, kapatid, kapag yung pananampalataya mo sa Panginoon Diyos ay tuluyang nauga at nayanig at nag-collapse. Kaya, kung merong dapat na hindi mayanig at manatili na matibay ang pundasyon sa ating pong buhay, walang iba yung ating pananampalataya sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Bakit minsan nayayanig ang pananampalataya? Bakit minsan nagkukulaps ang pananampalataya ng isang Kristiyano? Sapagkat nakatingin siya sa mga bagay na nakikita. Lagi siyang nakapokus sa mga bagay na kanyang nakikita na hindi maganda. Lagi siyang nakakonsentrate sa kanyang pandinig, sa mga pandinig, mga balita, mga bad news na hindi maganda. Lagi siyang nakapokus sa kanyang negative situation na hindi maganda. Kaya yung kakarampot na pananampalataya na buhat sa Diyos ay nawawash out, nasishake, sapagkat siya'y nakapokus sa mga bagay na nakikita, naririnig, nararanasan, at pinagdadaanan sa buhay na hindi maganda. Tingnan niyo po si Apostol Pablo. Bakit hindi po nayanig ang kanyang pananampalataya? Sa kabila po na katakot-takot na pinagdaanan pong hirap, kahihiyan, pasakit, sakit, gutom, si Pablo po ay hindi po nauga ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. Ano po ang kanyang sikreto? Sabi po niya doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7. Sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya, hindi batay sa mga bagay na nakikita. Si Pablo po, ang kanyang sikreto, nung siya nabubuhay pa sa ibabaw ng mundo. Kaya hindi po natitinag, hindi nauuga, hindi nagkukulaps, hindi naglulupaypay ang kanyang pananalig at pananampalataya sa Diyos, sapagkat nabubuhay siya sa pananalig at pananampalataya sa Diyos, hindi sa mga bagay na nakikita. Tingnan nyo nga yung inyong katabi. Tanawin nyo nga, left and right. Kapag ikaw ay nabubuhay dahil dyan sa katabi mo. Ngayon, maganda ang inyong samahan. Ngayon, maganda ang inyong pagkakaibigan. Pero isang araw, di mo ba alam, maaari magkaroon ng misunderstanding kayo na magkatabi. Hiniwala po ba kayo doon? Maaaring hindi kayo magkaintindihan, hindi kayo magkaunawaan. Pero ang masakit, doon ka masyado magpo-focus sa inyong hindi pagkakaintindihan. At kapag naranasan mo yung kapatid, isang araw, kapag hindi ka nag-focus sa pananampalataya sa Panginoon, damay ang iyong pagsunod sa Panginoon. Sapagkat ipinokus mo ang iyong paningin, ang iyong pandinig, ang iyong pakiramdam sa mga tao na nakapaligid sa iyo. At kapag nagkaganon, ikaw din ang talo, ikaw din ang apektado, sapagkat hinayaan mo na mag-collapse, ma-shake ang pananampalataya mo sa Panginoon. Kaya si Pablo sabi niya, nabubuhay kami sa pananalig sa Panginoon.
Hindi sa mga bagay na nakikita. Pansinin niyo nung makulong si Pablo, nung hindi pa siya nakukulong, hindi pa siya nabibilanggo dahil sa paglilingkod sa Panginoon. Buong buhay niya, buong lakas niya, inoper niya sa Diyos. Sa pamamagitan ng mga kapatid sa pananampalataya, inubos niya yon. Wala na po siyang itinira. Pero nung mabilanggo siya, may mababasa ba kayo sa Bible, nung mabilanggo si Pablo, meron man lang dumalaw sa kanya? Nung ito'y pinag-aaralan ko, nung pinagbubulay-bulay ko, ako yung nalulungkot kay Pablo. Ibinigay niya todo-todo ang kanya pong buhay. Una sa Diyos, pangalawa sa mga tao. Pero nung mabilanggo siya, wala siyang asawa, wala siyang anak, wala siyang pamilya. Ang tangi na lang po niyang pagkukunan ng lakas, una sa una ang Diyos, pangalawa po ang kanyang mga taong pinaglingkuran niya, binigyan niya ng panahon at oras, pero nasaan po yung mga taong iyon? Nung siya po'y nakakulong at nakabilanggo, na kailangan po siya ay bigyan po ng simpatsya, bigyan po ng kaaliwan, wala. Ni walang dumalaw sa kanya sa loob ng kulungan. Kaya kung ipopokus po ni Pablo ang kanyang paningin sa mga taong pinagbuhusan niya ng oras, panahon. Pero nung nakabilanggo po siya, na kailangan naman po niya ng tulong, wala po nagbigay sa kanya, baka po maapektuhan ang kanyang pananampalataya. Kaya meron po siyang karapatan. Proof yung po kanyang sinasabi. Marami pa pong na-experience po si Pablo. Kung ituturo ko po sa inyo, mas mabibigat pa po. Pero hindi niya po yun sineryoso. Sapagkat hindi nga po doon nakapokus ang kanyang paningin, ang kanyang damdamin, ang kanyang buhay sa mga taong hindi worth it bigyan ng panahon at oras. Sapagkat kapag siya nandun na sa punto na nangangailangan siya ng tulong, wala naman po siyang nahita. Pero hindi po yun naging dahilan para yung kanyang pananampalataya ay mauga sa harap ng Diyos. Kapatid, ang kauna-unahan na dapat mong maging katangian, huwag kang maging mapaghanap. Pag naging mapaghanap ka, magkukulaps yung pananampalataya mo. Huwag kang magkukompute. Kahit gaano karami ang nagawa mong mabubuting bagay sa iyong kapatid, sa iyong kapwa, huwag kang magkukompute para ikaw ay bayaran ng mga ginawa mo. Bakit? Kasi magkukulaps ang pananampalataya mo. Huwag kang magtutuos. Ginawa mo ang isang bagay, una sa Panginoon, pangalawa sa mga tao. Huwag mong hayaan na ang tao ang magbabalik sa iyo ng mga bagay na ginawa mo sa kanila. Hayaan mo na ang Diyos ang magbabalik sa iyo noon. Kasi kapag hinanapan mo ang mga tao na ginawan mo ng sakripisyo, malasakit, pagmamahal, inintay mo sila ang magbalik, malulungkot ka lang, madidisappoint ka lang, madidiscourage ka lang. And then after that, yung pananampalataya mo, mauuga. Ang tao po'y likas na walang utang na loob. Tandaan niyo po yan. Ibinigay mo na yung kanang kamay mo, ibinigay mo na yung kaliwang kamay mo, ibinigay mo na lahat yung buhay mo, hahanapan ka pa. Tandaan niyo po yan. Tanggapin niyo po sa inyong sarili na ang tao ay likas na walang utang na loob. Kaya kapag hinanapan mo ang tao, sa mga ginawa mong mabubuting bagay sa kanya, madidiscourage ka, madidisappoint ka lang. Kaya tama si Pablo. Kami nabubuhay sa pananampalataya lamang sa Panginoon Diyos. Hindi sa mga bagay na nakikita. Kaya never pong naapektuhan si Pablo kahit ano ang nangyari sa kanyang buhay. Nanatili na nag-aapoy, matatag ang kanyang pananalig sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya kapatid, the unshakable faith. Huwag mong hahayaan na mauga ang pananampalataya mo. Huwag mong hahayaan na gumuho
ang pananampalataya mo sa Diyos nang dahil lang sa mga tao na nakapaligid sa iyo. Nang dahil lang sa mga negative situation na nararanasan mo ngayon. Bakit? Kasi ikaw din ang talo sa bandang huli. Ikaw din ang talo. Ano ang ibig sabihin ng unshakable faith? Ibig sabihin, ang pananampalataya mo hindi natitinag. Sabi ng Hebrew chapter 11 verse 1 to 2, ang pananampalataya ay katiyakan ng mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Ang Diyos po pala ay nalugod. Ang Diyos po pala ay nasiyahan. Mula po nung unang panahon, bakit siya nasiyahan? Sapagkat nakakita siya ng mga taong tunay na hindi natitinag ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Kahit ano ang pinagdadaanan sa buhay. Sapagkat patuloy na tumitindig sa pananampalataya sa magagawa at kabutihan ng Diyos. Kapatid, nais mo bang malugod ang Diyos sa buhay mo? Nais mo bang ang Diyos mismo ay mapasya mo sa buhay mo? Huwag mong hahayaan na ang pananampalataya mo sa Diyos ay mag-collapse at mauga. Kapag nakita ng Diyos na kahit ano yung pinagdadaanan mo, kapag nakita ng Diyos na kahit ano yung nararanasan mo sa buhay, kahit ano yung naririnig mo, kahit ano yung sinasabi ng ibang tao, kahit hinuhusgahan ka, kahit hinahatulan ka, pero manatili ka lang nananampalataya sa Diyos na may tapat na pagsunod, ang Diyos ay napapaligaya mo mula sa kanyang trono na ikaw ay pinagmamasdan. Hallelujah! Praise God! Pero kapatid, kapag konti pa lang hangin, konti pa lang unos na nararanasan mo, kagad dumadapa ka na. Konti pa lang hangin, nakadapa ka na. Lungkot na lungkot ang Diyos sa iyong harapan. Kayo dapat natin ituon ang ating paningin para hindi mayanig ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Hebrew chapter 12 verse 2a, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. Kapatid, kapag parang ikaw ay nanglulupaypay, nanlalamig, nagkakaroon ng kaguluhan sa iyong damdamin at isipan, alalahanin mo lang ang ginawa ng Panginoon. Alalahanin mo lang ang sakripisyo na ginawa ng Panginoon. Binata niya ang mga suntok, sipa, alimura, ang mga latiko, ang mga pag-ulos. Binata niya ang hirap na dapat tayo ang nagbata. Pinasan niya ang krus na napakabigat, papanik ng bundok ng Golgota. At sa ibabaw ng bundok ng Golgota ay doon ay hinubaran siya. Pinagtawanan, tinuya. Ang Panginoong Hesus na walang kasalanan, banal, bugtong na anak ng Diyos. Sa iyong lumasap ng napakahirap na sitwasyon, sakit, kirot, kahihiyan. Dahil mahal na mahal ka niya. Tinubos niya yung napakalaking kasalanan mo, kasalanan ko, kasalanan natin lahat. Nung siya ay pinadipa sa krus, binatak ang kanyang dalawang kamay, ipinako ang kanyang mga palad, ipinako ang kanyang dalawang paa. Sobrang sakit. 6 na oras na nakabayubay doon sa krus. Mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Tapos ikaw,
Kapatid, kapirasong bagay, na parang nagdamdam ka, nagtampo ka, hahayaan mo makulaps ang pananampalataya mo. Kapirasong negative situation na naramdaman mo, hahayaan mong talikuran ng Diyos. Kapatid, huwag mong hahayaan na mauga ang pananalig mo sa Panginoon. Nang dahil lang sa mga bagay na nakikita mo, naririnig mo, nararanasan mo. Sapagkat ikaw ang talo sa bandang huli. Kaya sabi ni Solomon, ang taong pinakamalungkot na nabubuhay sa ibabaw ng mundo ay yung mga taong hindi na nararanasan ang pagsama at presensya ng Diyos. Kapatid, yung mga taong iyan na hindi na nararamdaman ang presensya ng Diyos, hinayaan niya mag-collapse ang kanyang pananampalataya sa buhay niya. Kaya sabi ni Solomon, kung wala ang Diyos, walang kasiyahan ang sinuman. Mangangaral chapter 2 verse 25. Ang mga taong nag-collapse ang pananampalataya sa Diyos, yan yung mga taong hindi na mararanasan ang divine presence of God. Pero ang mga taong patuloy na nag-o-overflow ang divine presence of God mula sa kanyang puso, mula sa kanyang kaluluwa, mula sa kanyang isip, yan yung mga taong daig pa ang mga bilyonaryo. Oo, walang salapi, walang yaman. Pero doon sa kaloob-looban ng kanyang puso't isipan, kaluluwa, nag-uumapaw ang presensya ng Diyos, Espiritu ng Diyos sa kanyang buhay. Kapatid, ang mundo ang sukatan ng kaligayahan. Sa ibabaw ng mundo ay ang salapi, kayamanan, katanyagan. Baligtad po yan sa sukatan ng Diyos. Ang tunay po na tagumpay at maligaya na mga taong nabubuhay sa ibabaw ng mundo ay ang mga taong kahit simple lang ang buhay, pero puspos ng presensya at espiritu ng Diyos. Magmamanifest po yun sa loob at paglabas ng kanyang pagkatao. At ang isang tao na puspos ng espiritu ng Diyos, wala po yan lalabas sa bibig niya na pangit na mga salita. Kapag nakarinig po kayo ng mga kapatid na nakausap niyo na puro pangit na sinasabi niya, tatapatin ko po kayo, wala siyang espiritu ng Diyos. Ang puspos po ng espiritu ng Diyos, puro pagpapatawad, puro pag-ibig, puro pang-unawa. Yan po ang manifestation ng mga taong puspos ng espiritu ng Diyos. Kaya delikado pong makadikit. Kapag ikaw ay laging may kasama na walang ginawa, kundi puro panghusga, puro panlalait, alam niyo na po kung anong espiritu ang meron siya. Puro galit, ang taong napakatibay ang pananampalataya. Yan yung taong kahit ano ang nararanasan, kahit ano ang pinagdadaanan, punong-puno ang kanyang pagkatao, espiritu at lumalabas sa labi niya ng pag-unawa, pagpapatawad at pagmamahal. Yan po yung mga taong napakasarap kasama. Bakit? Kasi mai-impluwensyahan ka. Kaya po mga kapatid, patuloy lang po na i-focus natin ang ating mga mata sa source of strength,
source of peace, source of joy, source of victorious life. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kapag ipinokus mo ang mga mata mo, ang paningin mo at pandinig mo sa mga taong toxic, isang araw, magkukulaps ang pananampalataya mo sa Diyos. Pag nagkulaps ang pananampalataya mo sa Diyos, hindi mo makukuhang magpuri sa Panginoon. Hindi mo makukuhang manalangin ng tao sa puso. Hindi mo makukuhang mag-share ng mga bagay na maka-i-inspired sa maraming tao. Bakit? Kasi nag-collapse na ang iyong pananampalataya. Wala na yung presensya ng Diyos sa buhay mo. Yung mga salita mo, puro negatibo. Puro panlalait. Puro panghusga. Puro paghatol. Bakit? Sapagkat nag-collapse ang iyong pananampalataya. Kaya napakadelikado. Ayaw ng Diyos na yung pananampalataya mo ay masama na ma-wash out dahil inuuga ka, nire-replenish ka. Ang gusto niya sa kanyang pag-uga sa iyong buhay, sa ating buhay, merong isang mananatiling matibay na nakatayo, nakatindig, walang iba kundi yung pananampalataya mo sa Panginoon. Minsan nayayanig ang ating pananampalataya kapag dumadanas tayo ng pagsubok o bagyo. Problema na matindi. Pero, nakalulungkot sa isang Kristiyano, hangin pa lang, dapa na. Hangin pa lang, wala pang bagyo, nakadapa na, nakabakot pa. Ano ang manifestation ng mga Kristiyanong nakadapa? Wala na. Wala na siyang ginagawa para ibalik sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Kasi bagsak na ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Faith without action is dead. Kaya kapag wala ka ng ginagawa para patuloy mong parangalan, papurihan, pasalamatan, paglingkuran ng Diyos, kahit pinagsisigawan mo pang may pananampalataya ka, hindi mo kahit kailan mapiplis ang Diyos. Hindi mo kahit kailan kayang dayain ng Diyos. Sapagkat ang bunga ng pananampalataya ay may kaakibat na gawa. Hindi ngawa, gawa. Maraming Kristiyano, dahil bagsak ang kanilang pananampalataya, ngawa ng ngawa. Hindi gumagawa for the glory of our God. Pasalin niyo po sa mga simbahan. Sino po yung mga Kristiyanong panay ngawa? Panay ngawa. Yung po yung mga Kristiyanong nagsasabing may pananampalataya pero bagsak ang pananampalataya. Pero sino po yung mga Kristiyano sa mga simbahan na matibay ang pananampalataya? Yun po yung mga Kristiyanong hindi ngumangawa, gumagawa ng tahimik. Bakit? Kasi matibay ang pundasyon ng pananampalataya. Sino po maingay? Yung tupa o yung kambing? Yung kambing. Kumakain na yung kambing, ngawa pa ng ngawa eh. Kaya sabi ng Diyos, yung mga kambing, ibubulid niya sa impyerno. Yung mga tupa, yung po isasama niya sa kalangitan. Tingnan niyo nga po yung katabi niyo, mukha po bang tupa o kambing? Tupa ba yan, kambing? Yung mga tupa, tahimik lang yan. Tahimik lang ang mga tupa. Hindi yan ngawa ng ngawa. Ang isang indikasyon na isang Kristiyanong kambing at wala na pong pananampalataya, ngawa po yan ng ngawa. Pag nakadikit mo yan, pag nakausap mo yan, napakarami niyan sinasabing negatibo. Tandaan niyo po yun. Delikado po yung ganyang mga Kristiyano.
Kasi baka ikaw po ay maimpluwensyahan pa. Sa tagal ko na pong pagmiministeryo, napakarami ko na pong nakasamang mga kambing. Yung mga kambing po, pag may nakasama ako, pinamimigay ko na po. Alam po ni Kuya Ray, sa Baliwag, 11 pamilya na galing ibang church, pinamimigay ko na. Sawa na po ako mag-alaga sa mga kambing. Kahit merong 10 lang na tupa na matira sa akin, yun po ang aalagaan ko. Bakit? Kasi tupa. Amen? Sawa na po ako sa mga kambing. Ang gusto ko pong mga inaalagaan, yung kapag nagsasalita, ang Diyos ang pinapupurihan. Kapag nagsasalita, ang Diyos ang pinaparangalan. Yun po yung gusto ko pong inaalagaan na mga tupa. Sapagkat isang indikasyon na matibay yung kanyang pananampalataya. Hindi nagkukulaps. James chapter 1 verse 2 to 4. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Yung palang mga trials, challenges, yung pala ang nagpapatibay ng ating pananampalataya. Kapatid, hindi ka magiging matibay kapag wala kang pagdadaan ng pagsubok. Habang ikaw ay humaharap sa pagsubok, iba't ibang level ng pagsubok, kapag na-overcome mo yan, napungan ng iyong pananampalataya, dyan titibay, dyan tatatag ang iyong pananalig sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya sabi ng James, magpasalamat kayo. Kapag meron kayong mga pagsubok na pinagdadaanan, sapagkat matapos nyong ma-overcome yung mga pagsubok na yan ang magpapatibay, yan ang magpapatatag ng iyong pananalig sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah! Kaya kapatid, huwag kang malulungkot. Huwag kang malulungkot kapag may pagsubok, kapag may challenge. Bakit? Kasi yan pala ang nagbibigay ng muscle sa ating faith. Yan pala ang nagbibigay ng strength, ng energy sa ating faith. Kapag meron kang challenge, trial na pinagdadaanan at yan ay mapagtatagumpayan mo dahil sa tulong ng ating Panginoon by in your faith. Hallelujah. Praise God. James chapter 1 verse 12. Pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Sapagkat matapos niyang malampasan ng mga pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Ang mga tao pala ay pinagpapala ng Diyos matapos niya mapagtagumpayan ang mga pagsubok na Kanyang kinaharap. Sabi niyo sa iyong katabi, kapatid, malapit ka ng pagpalain ng Diyos. Amen. Huwag mong hahayaang magkulaps ang pananampalataya mo. Samahan mo ng gawa. Huwag ka magkukomplain, huwag ka magrereklamo. Gumawa ka lang ng gumawa ng mga bagay na makapagpapasaya sa Diyos sapagkat isang araw kapag na-overcome mo yung mga challenges, yung mga trials na yan, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng gantimpala at reward sapagkat hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay nating lahat. Hallelujah! Praise God! Second point, na hindi dapat mauga at matinag sa ating buhay, the unshakable hope. Yung pag-asa mo. Pahalagahan mo kapatid yung pag-asa mo na yan na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Yan po ang puhunan natin, yung hope. Kaya kung bakit tayo nakapagpapatuloy, bakit po tayo nagtsatsaga? Bakit tayo nakapagtitiis? Ang driving force po kasi noon, una pananampalataya, pangalawa, pag-asa. Meron tayong inaasahan na darating
na mararanasan natin in the near future. Meron tayong inaasahan. Kaya wag mong hahayaan na ma-disappoint ka, ma-discourage ka, na mismo yung hope na meron ka na mula sa Panginoon ay hahayaan mo pang mawasak ng kaaway. Maraming tao nawawalan po ng pag-asa sa buhay. Napakaraming tao. Kaya po tinapos, kaya po sinira, kaya po winasak ang buhay. Kaya po tinapos ang buhay sa maraming kaparaanan dahil nawala na po ng pag-asa at pananalig sa Diyos. Sinira na po yung buhay niya. Nagwala na po siya halos. Winasak na po yung buhay niya. Ang masakit, damay pa yung pamilya niya. Sinubsob ang kanyang buhay at oras sa iba't ibang uri ng bisyo. Hindi na po nangarap sa buhay. Humintong mangarap sa buhay. Humintong magsikap. Humintong sumunod sa Panginoon. Humintong maglingkod sa Panginoon. Bakit? Kasi nag-collapse yung pananampalataya at yung pag-asa niya na nagmumula sa Panginoon. Romans chapter 5 verse 4 to 5. At ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng katatagan. At ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Ang panimula po pala ng pag-asa ay pagtsatsaga. Sabi mo sa tabi mo, kapatid, magpatuloy kang maging matyaga. Kasi kapag tayo po ay hindi naging matyaga, hindi mo mararanasan ang tunay na pag-asa na mula sa Panginoon. Kaya napakahalaga po nung katyagaan. Napakalaking bagay po yung katangian na pagiging matyaga. Yung kahit napapagod ka na, napapagal ka na, kahit negatibo ang iyong naririnig, kahit negatibo ang iyong nararanasan, pero hindi ka napapahinto. Napakatyaga mo. Nagtsatsaga ka pa rin. Kahit parang wala nang nangyayari sa ginagawa mo para sa Panginoon. Kahit parang wala nang naniniwala sa iyo. Kahit parang wala nang nakikinig sa iyo. Kahit parang wala nang nagiging napagpapala sa iyo. Pero nagtsatsaga ka pa rin na ginagawa mo ang isang bagay. Hindi mo ginagawa yan para sa tao, kundi higit sa lahat. Kaya mo ginagawa yan. Kaya ka nagtsatsaga para sa Diyos. Napakatsaga mo. Napakaraming komento na negatibo. Napakarami mo naririnig na negatibo against sa'yo sa ginagawa mong pagtsatsaga na pagsunod sa Panginoon, pero napakatyaga mo. Hindi ka nagpapa-apekto. Kaya ang mga taong matyaga, sabi ng Roma chapter 5 verse 4, nagbubunga ng Ng katatagan. Kaya hindi magkukulaps eh. Hindi mauuga. Bakit? Kasi matatag. Bakit naging matatag? Napakatyaga. Kaya yung mga mananampalataya na walang tiyaga, wala. Hindi magiging matatag. Hindi matiisin, walang tiyaga, magkukulaps ang kanilang pananampalataya at pag-asa. Dahil ang katyagaan, ang bunga ay katatagan. At dahil matatag ka na, hindi ka na naaapektuhan. Hindi ka na kayang tinagin dahil napakatyaga mo nga. Napakatibay ng pananampalataya mo. Ang bunga ng katatagan ay ano sabi? Pag-asa.
Basahin niyo po yung Roma chapter 5 verse 4. Katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Kaya yung pag-asa po natin sa Panginoon, yung mga inaasahan natin sa Panginoon, hindi po makukuha yun na matinag. Bakit? Kasi nagmula po yun sa pananampalataya, sa katyagaan mo, at naging pag-asa. Kaya mga kapatid, magpatuloy kang maging matyaga. Huwag mong i-focus ang tenga mo sa mga naririnig mo. Huwag mong i-focus ang mata mo sa mga nakikita mo. Huwag mong masyado kang mag-rely sa nararamdaman mo. Kasi para hindi matinag ang iyong pag-asa mula sa Panginoon. Yun po ang sekreto, kapatid. Kasi kapag naging maramdamin ka, kapag naging manipis ka, bibitaw ka eh. Pati yung pag-asa mo sa Panginoon damay. At the end of the day, ikaw din ang talo. Napakahirap na nabubuhay ka sa ibabaw ng mundo, nagbibisi-bisihan ka, ipinakikita mong okay ka, pero wala na pala yung faith mo. Bumugnos na. Wala na pala yung hope mo sa Lord. Bumugnos na, gumuho na. Bakit? Kasi hindi ka naging matatag. Naging mabuhay ka. Nagpa-apekto ka. Kaya sabi ng Lord, matapos mo mapagtagumpayan ang mga pagsubok na yan, diyan titibay at lalalim at lalago ang iyong pananampalataya. Tanawin niyo katabi niyo. Tanawin katabi niyo. Yung kapatid mo na yan ang pampatibay ng pananampalataya mo. Pag na-overcome mo yung ugali ng kapatid mo na yan, kahit katisod-tisod minsan, titibay yung pananampalataya mo, kapatid. Amen? Titibay. Pero yung kapatid mo na yan, kapag nagpatisod ka dyan, pag nagpatisod ka sa kapatid mo, nagpa-apekto ka, dahil sa ugali ng kapatid mo na yan, darating isang araw, ikaw ang talo. Bakit? Dahil bumugnos, hinayaan mong bumugnos yung pananampalataya mo at pag-asa. Hallelujah. Praise God. 1 Corinthians 15:9. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Kasi yung hope natin hindi po dito lang sa mundo, mga kapatid. Kaya tayo nagpapatuloy, kaya tayo nagtsatsaga, kaya tayo nagpapatuloy maglingkod, mag-serve sa Panginoon. Hindi lang dito sa daigdig na ito ang ating pag-asa. Doon sa kabilang buhay, for eternity, forever. Kasi dito po, temporary lang to. Pero doon po sa kabila na inaasahan natin, eternity po doon. Eternal, forever. Kaya tayo nakapagpapatuloy. Kaya tayo nagtsatsaga ng buong husay, buong inam. Kasi po, yung inaasahan natin doon sa kabila ay walang hanggang buhay na kagalakan, kapayapaan, kaaliwan na mula sa ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Dito po batbat ng lungkot. Dito po batbat ng kapighatian ng buhay dito, mga kapatid. Malulungkot ka, madi-discourage ka. Kaya pag hindi ka naging matatag, pag hinayaan mo nauga ang pananampalataya mo, kapag hinayaan mong bumugnos ang pag-asa mo, isang araw bibigay ka. Pero wag mong hahayaan. Kaya nga sabi ng Panginoon, uugain ko minsan pa ang pundasyon ng daigdig, hindi lang ang daigdig, pati ang langit, upang manatili ang mga bagay na hindi dapat mauga. Ito nga po yun ating pinag-aaralan. The unshakable faith, unshakable hope na dapat po ay manatili sa ating mga buhay. Third point, ano po yung ikatlo na dapat po hindi po maugat, hindi po mag-collapse sa ating mga buhay? The unshakable love.
yung pag-ibig mo sa Diyos. Tingnan niyo po yung mga ikaw mismo na may asawa na. O lalo't yung mga mag-boyfriend, mag-girlfriend ngayon. Na pag bago-bago pa lang po yung mga iyan, halos ayaw maghiwalay. Kapos ang maghapon. Tama, mali. Hanggang sa nagpakasal na. Pag mag-asawa na, sweet na sweet. Tama, mali. Tinatanong, asawa mo ba yan? Asawa ko yan. Diba? Proud na proud. Pag may nagtatanong, asawa mo ba yan? Asawa ko yan. After 5 years, asawa mo ba yan? Nawala po yung letter A sa una. Ano natira? Asawa. Tagalin niyo po yung letter A sa una. Ano natira? Sawa. Sawa na. Umiiling na po. Asawa mo yan? Sawa na. After 5 years uli na napagsasama, tanggalin mo yung letter S sa una. Ano natira? Awa. Kaya na lang nagsasama dahil awa na lang para sa mga anak. Ganun pong relasyon na literal. Awa na lang. Asawa mo ba yan? Naaawa na lang kaya ayaw hiwalayan. After 5 years uli, tanggalin mo yung letter A sa word na awa. Ano ang salita? Natira. Asawa mo yan? Wa. Wa na lang yung sagot. Asawa mo yan? Wa. After 5 years uli na relasyon, tanggalin mo yung W. Ano natira? O, nagparang bata. Asawa mo yan? Para yung apo ko, nagbalik sa dati, parang bata. Ano po ibig ko sabihin? Ganyan po ang realidad ng pagmamahal ng isang tao sa kanyang kapwa. Pero alam niyo po, yung asawa ko, habang lumalaon, mahal na mahal ko. Amen? Hallelujah. Una ang Diyos, pangalawa yung aking asawa. Pag may nagtatanong, asawa ba yan? Yes, one and only wife. Diba? Hindi nagbabago. Kung papaanong mahal ko ang Panginoon Diyos sa pinaglilingkuran ko, the same, mahal ko rin ang aking asawa. Hallelujah. Praise God. Kaya yung mga may asawa dyan, huwag mangyari sa inyo yun, awa na lang, huwag mangyari yun. Pero kung meron dapat na hindi matinag sa ating buhay, yung pag-ibig natin sa Diyos. Sabi ng Diyos sa kanyang salita sa Revelation chapter 2 verse 4, subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo, sabi ng Diyos. Iniwan mo na ang pag-ibig mo noong una. Yun. Ang Diyos po pala ay mapanibughuin. Hinahanap ng Diyos yung una po nating pag-ibig na ipinadama sa Kanya. Balikan niyo po yung una niyo pong pag-ibig, mga kapatid sa Panginoon. Ano po ba yung nararanasan niyo nung unang panahon? Nung unang panahon na bago-bago kayo nakakilala, Sabado pa lang gumagayak na kayo. Sabado pa lang nagbibihis na kayo kasi akala niyo linggo na. Dahil nag-aapoy yung inyong pag-ibig sa Diyos. Uhaw na uhaw tayo sa salita ng Diyos. Kaya sabi ng Lord, may ipinagdaramdam ako sa iyo. Hindi mo na ako mahal tulad nung dati. Ngayon, linggo na lang po magbibigay ng panahon sa Diyos. Linggo na lang. Pero pag may natapat na appointment, lakad, okasyon, kasalan, birthday yan, pupunta sa isang lugar, cancel ang linggo dahil hindi na ang Diyos ang first love. Sabi mo sa tabi mo, kapatid, mapalad ka, hindi ikaw yun. Amen. Si Lord ang first love natin. Kaya sabi po, minsan ang pag-ibig natin sa Diyos nauuga dahil sa ating mga nararanasan sa buhay.
Ano po ang sabi ng Romans 8:35? Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya? Ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan? Sino ang makapaghihiwalay sa pag-ibig natin sa Panginoon? Nagugutom ka ba? Nahihirapan ka ba? Kamatayan ba? Sakit ba? Kahirapan ba? Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoon? Naranasan po lahat yan ni Pablo. Pero ano po ang sabi ni Pablo sa Roma chapter 8 verse 37 to 39? Hindi sa lahat ng mga ito. Tayo'y lalong higit pang nagtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Verse 38, sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig, sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan, o ang buhay, o ang mga anghel, o ang mga pamunuan at ang mga pangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataas-taasan o kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So meaning to say, sabi ni Pablo, wala palang pwede makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig natin sa Diyos. Kung ganun po pala mga kapatid, bakit maraming Kristiyano huminto ng lamig ang pagmamahal sa Panginoon? Wala palang pwede makapaghiwalay. Bakit? Kasi nga po nauga, na-shake, nag-collapse yung kanyang pag-ibig sa Diyos. Kaya huwag niyo pong hahayaang matinag. Huwag niyo pong hahayaang mauga. The unshakable love. Kung meron dapat manatili na nakatindig, matibay, matatag, ay yung pagmamahal natin sa Panginoon. Kaya tayo nagpapatuloy, naglilingkod, sumusunod sa Panginoon, bunga po yun ng ating pagmamahal sa Panginoon. Last point, ito na po yung huli, na hindi po pwedeng matinag. Kaya inuuga ng Diyos ang mundo, uugain ng Diyos ang langit, upang mawash out ang mga bagay na nayayanig, para manatili ang mga bagay na hindi dapat mayanig sa buhay natin. Last, the unshakable service. Kapatid, yung ginagawa mong paglilingkod sa Panginoon. Lahat ng bagay na ginagawa mo na hindi para sa iyo, kundi para sa Diyos, it is about serving God. Basta ang isang bagay na ginagawa mo na merong sakripisyo, merong malasakit, merong pagmamahal, na ibinubuhos mo yung oras at buhay mo, na hindi ang magbibenepisyo ikaw, ang pamilya mo, kaya mo ginagawa yan para sa Diyos, it is about serving God. Napakahalaga po na yung ating paglilingkod ay dapat maging manatiling matibay at matatag, hindi dapat mauga. Philippians chapter 1 verse 20 to 21 sabi ni Pablo, ang aking pinakananais at inaasahan ay huwag akong magkulang sa aking tungkulin, kundi magkaroon ako ng lakas ng loob sa lahat ng panahon, upang sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Sapagkat para sa akin, si Kristo ang buhay, at dahil dito'y pakinabang ang kamatayan. Kapatid, si Pablo, lagi niyang hinahangad na huwag siyang magkulang sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Lagi niyang inaasam na sa anumang panahon, magkaroon siya ng lakas ng loob. Na sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan niya ng kapurihan, kaluguran, ang Diyos na kanyang nakilala at pinaglilingkuran.